hapon sa tanan, maayong Pasko. Palihog ko sa pagtindog, agyong pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. O please open your Bible in Luke chapter 2, verses 21 to 38. Lucas kapitulo 2, versikulo 21 ngadto sa 38. The word of the Lord says, "And when 8 days were fulfilled so that they could circumcise him, his name was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And when the days of their cleansing according to the law of Moses were fulfilled, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male that opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what was said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or young pigeons." 25. "And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was righteous and devout, waiting for the comfort of Israel. And the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, then he took him into his arms and blessed God and said, 'Now, Master, you are releasing your slave in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and for the glory of your people Israel.' And his father and mother were marveling at the things which were being said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, 'Behold, this child is appointed for the fall and rise of many in Israel, and for a sign to be opposed. And a sword will pierce through your own soul as well, that thoughts from many hearts may be revealed.' And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband 7 years, from she was a virgin. And then, as a widow to the age of 84, she never left the temple, serving night and day with the fasting and prayers. And at the very moment, she came up and began giving thanks to God and continued to speak of Him to all those who were waiting for the redemption of Israel. I'm in Jerusalem. Alog sa pagtitog. Lingkod. Let's pray. Lord, we thank you for the reminder today, Lord, for your goodness, that there was one time, Ginoo, sa among history, nga among Ginoo Diyos na himong tao, tilakaw sa yuta, nga among gitamakan karon, ginhawa sa hangin, nga among ginhawa karon, nga ipagbati sama ka namo, karon sa hingpit o Diyos, kami imong masabtan, nga among masabtan kayon, ang imong pagabalaan, ang imong pagka-Diyos, ang imong paghamay gugmaon. Our prayer this afternoon, O Lord, that you will open our hearts. Help us, Lord, to be the people you want us to be. And please reveal Christ in the message of your word today. May your name be glorified. May your name be honored. May your name be worshipped. And may your people, O Lord, this afternoon, will worship you in truth and in spirit. Thank you for this opportunity, O Lord, na makaduol midya kanimo, kanay kalipay, na tinuray o Diyos nga gugma, knowing that Christ died, Christ risen from the grave, the Son of Man was slain for the sinner's sake. Thank you for your love, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Again, may Pasko, no? May igsoon. This is one of the most beautiful time of the year. Ingon pa nila, this is the very time most of the people are happy. And it's our prayer that is the church, mga igsoon, nga as we
look forward sa mahitabo this coming 25 sa mga nindot nga mga panghitabo as we celebrate the Christmas. It's our prayer nga ato untang masabtan, we will be reminded if we are a Christian, what's the real message and the hope and the spirit sa Christmas. Ang Christmas, mga igsoon, is very beautiful. It's one of the most celebrated, honored event. But we should remember nga ang Christmas, dili makumpleto kung wala ang cross. It's good, it's amazing, it's great. But kung wala ang cross, mga igsoon, dili makumpleto ang mensahe sa Pasko. Kung wala'y nagpaagas o dugo dito sa cross, instead nga atong dugo, then failure ta sa pag-celebrate sa Christmas. Christmas is the power representation of God's love, the power representation of God's mercy, and the power representation of God's desire to save, to seek, to find, to love the lost and the sinners. Nindot siya mga igsoon, kay connect na to sa atong text karon kay sa book sa Lucas, ang sentro diha sa tema niya is iyang gihatagan og dako kayong gibug-aton kung unsay ipasabot sa gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo dili lang siya nagpakita kung kinsa ang Ginoo, at the same time iyang gipakita sa atoa mismo nga ang Dios gugma, ug tungod siyang gugma siya naghatag og manluluwas kanato. Gani at tumabasa diya sa Lucas 19:10, one of the most beautiful verses nga itong makita o mabasa mga igsuon diha sa book ni Luke. Ako binasayon kay hindi siya paminawon. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Kung imo siyang basahon sa balik-balik, mura siyang ni-echo sa Genesis 3:9. Sa diyang nakasala si Adan o si Eva, ang unang pulong sa Ginoo, asa man mo. Dito ka siya, no? But this time, sa book ni Luke, ipakita ni Lucas ang detalye o maragsumpay sa mensahe sa Ginoo sa pag-ingon niya, asa si Adan o si Eva. Di niya itong makita unsa kadako ang kamatuoran ug ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo ngadto sa mga undeserved ug makasasala sama kanato. Kay ako mianhi sa ato pa ang Ginoo mismo ni desire, ang Ginoo mismo ni seek, ang Ginoo mismo ni higugma og una, ang Ginoo ni plano sa kaluwasan ug iya kanang tumanon nga iya tang luwason. Sa unsa nga paagi pagpadayag nga kinsa siya anak sa tao, one of the greatest controversial siya nga expression or pagpaila kung kinsa si Jesus. Gani sa history sa mga Hudiyo, mas masuko pa silang tawgon si Jesus nga Son of God kaysa mingos Son of Man kaysa Son of God. Tungod kay ang Son of Man is very clear nga pagpaila nga si Jesus is not just a man, that He is God. Pero atong mabasa diha nga ang iyang paagi sa pagluwas nato dapat siya mapariha nato. He needs to be man para mamatay, ilansang sa krus ug magantos. Kana nga reality marag easy lang siya madawat, like tinuod. If you have been reading the Bible, yes, mo na pinakasentro sa salvation sa Ginoo. Pero ang pinaka-interesting na part rin mga igsoon is the way gi-describe ni Jesus ang mga tao. Kung di mo hulman ang pulong ni San Pablo diya sa Romans 3:23, nakabsat ang tao sa himaya sa Diyos. Nga sa ato pa, walay bisag unsa nga naa nimo nga makapaaghat sa Ginoo nga muluwason ka. There's something, walay naa nimo nga igsoon nga makaingon na Ginoo nga, uy, luwason ti ka, you deserve. Mo ni pulong ni San Pablo, gani kung nato mabasahan niya sa Ephesians, ang tao dili lang makasasala.
Patay sa pagpakasala o pagkadautan. Nindot siya paminaw sa English no kay total depraved. Cute kay siya, total depraved. Kung imo sabto na itong pinulungan mga igsuon, patay ka sa pagpakasala. Dili lang ka makasasala. Patay ka sa pagkadautan. Sa ato pa, every being sa imuha, kung unsa pa naka-pure ang imong una-una, kung unsa ka nakalimpyo yung mga kasing-kasing, makasasala gyapon ka mga igsuon. And kung di mong basahon, balik ang text sa 19 BGs, yun sa pag-describe ni Jesus, we're just lost. We're just lost. Di ninyo mas makita ang kadako ug ang kalindot sa grasya sa Ginoo. Nga walay buling sa sala mga igsuon nga makahugaw sa iyang kaayog sa iyang grasya. I remember sa akong papa sa una nang tanan ko unsang ginakalaw magugmas Ginoo. When I was in grade 3. Ningon siya, kita anang balde nga blue? Ako kayo. Puna nagtubig. Dadala sa Pacific Ocean, iyabo in 5 seconds pangitaan ng tubiga. Nakita ko picture mga isa. I know, delete na siya mga pinaka-description Ginoo. Pero at that time, nasabdan ako, inana, kangilingig, ang gugma sa Ginoo. Dili siya mamansahan sa bisan unsa pa ang klase nga pagkadautan. Sa itong mga kanta ganina, nindot kayo siya nga pagpahinumdum, no? Ang Diyos nga labing halangdon, bisan pa sa langit. Sa ingon ni Bro Paul ba, nga grabe kayo ang pagpaubos sa Ginoo. Dili nimo siya matugkad, kay gikan sa langit ug sa yuta ang pagpaubos sa Ginoo. He became man. Niagi og pagkabata. Higda og pasungan. Abot na kadto mo pasungan. Higda og kamalig og Ginoo. Nitubo. Didako diha sa kawadon, anak og karpentero. Nagtuman sa Ginoo, willingly, lovingly. Namatay, gilansang sa cross ug nabanhaw. Nindot siya nga pagpahinuon mga igsoon tungod kay mao ni ang pinakasentro sa encouragement ni San Lucas yang libro. Kung di mabasa diha sa Lucas 1:4, siya ningon ba nga, so that you will know the certainty of the things that you have been taught. Kung ikaw usa ka Kristohanon, gipasalig ni San Lucas nga kining akong gisulti nimo dili lang makapamatuod sa among gitudlo nimo, but kini makapamatuod kung kinsa ang Ginoo ug iyang gibuhat alang sa imong kaluwasan. Ang atong text mga igsuon, nagisgot siya sa kinabuhi ni Jesus when he was young. Nag-highlights ang atong text no sa 21 to 38. Ug gipakita din ni unsa ka importante nganong natawo si Jesus. Kinsa si Jesus at the same time ang iyang katuyuan nganong ang Ginoo mianhi sa kalibutan. I want to bring you mga igsuon diya sa katapusan nga sentence diya sa verse 35. Ningon diya sa Lucas that the thoughts of many hearts will be revealed. That the thoughts of many hearts will be revealed. Kini nga part sa bersikulo mga igsuon na pahinumdom kanato nga ang imong panglantaw, ang imong pagsabot ug ang imong pagkaila sa Ginoo wala lang nagpaila kung kinsa ka nga klase nga tao. At the same time, kini nagbutyag kung asa ka padulong after ka mamatay. Sa ato pa, ang imong pagsimba ug ang imong pagpaila ug ang imong kahibalo kung kinsa si Jesus, dako kayong kanabigitan kung asa ka padulong after ka mamatay. Tungod kay diha ni Jesus mga igsoon walay neutrality. Either usa ka magsisimba ni Jesus or usa ka kakaaway ni Jesus. If you are saved or if you are condemned. Or if you are a true believer and follower of Christ, or if you're not. Remember, sa Romans 2:16, ingon na Ginoo diha, ingon San Pablo nga, it's because of Jesus Christ, or through Jesus Christ, the secrets of man will be judged. Tinuod mga igsoon, ingon San Pablo diha sa 2 Corinthians 2:6, no? 6:2. Today is the day of salvation. Karon adlaw ang adlaw sa kaluwasan. Sa samang paagi si Apostle John also sa John 3:18
nagpahinumdom ka nato nga kadtong wala mo tuo sa anak sa Dios, karong adlaw ginahukman na sa Ginoo og pagalaglagon. Kung ikaw igsuon usa ka magtotoo na nagsalig ka sa gibuhat ni Jesus as part sa Christmas, then mga igsuon, that's the truth nga makapaligo nun ta sa atong pagtuo. Apan kung ikaw karong adlaw mga igsuon wala pa ka makaila kung kinsa ning Ginoong Hesus nga gi-mention diri sa Bible, then it's our prayer na makaila ka and God will help you through His Holy Spirit na makasabot ka sa kaluwasan nga iyang gitanyag mga igsuon. Tungod kay kung imong madawat ang kaluwasan nga iyang gihatag, bisan karon mga igsuon, imo na masinati ang gugma ug kaayo sa Ginoo. You need not to be resurrected. While nagkinabuhi ka karon as believer, you will experience certainly the love and the greatness of Christ. Ang atong passage naghisgot sa makausap pa, ako'y balik nga this is the first part sa kinabuhi ni Jesus ingon nga bata. Indot kay siya pamalandungan kay the glorious Christ, ang halangdon nga Dios mga igsuon, gipadayag sa paagi nga tawhanon aron ikaw ako makasabot sa hingpit kung kinsa ang Ginoo. Walay daghag drama, walay daghag mga teorya nga grabe kayo ka lisod nga bisan ang mga tao maglisod sa pagsabot. Yano og simple nga pagpadayag sa Ginoo kung kinsa siya. Ang Dios ni gamit og mga testimony sa mga tao nga iyang gitawag diha siyang kaugalingon, iyang gibag-o gitagaan niya kasing-kasing nga mahigugma kaniya ug iyang gilahi para sa iyang kabubuton. Tungod kay as sa reminder ni Matthew 7:21 mga igsuon, dili ang tanan pagkatawag nakaila sa ngan nga Hesus nakahatag og himaya sa Ginoo. Dili tanan mga igsuon nagsimba kada Domingo nakahatag og himaya sa Ginoo. Dili tanan mga igsuon nagunit og mahalon nga Bible nagpasabot na nga nahimaya ang Ginoo nimo. Dili tanang Reform o Calvinist mga igsuon makahatag og tinuoray nga testimony kung kinsa ang Ginoo. Reminders sa tuwa nga only those people who are called by God to Himself, justified by faith, and then sanctified, katulang mga tawhana ang tinuray nga makahatag og himaya sa Dios. 3 witnesses itong makita din mga igsuon. 3 ka saksi na naghatag og testimony kung kinsa ang Ginoo. Na kining bataa nga natawo karon, He is the eternal Son of God. Diya sa Colossians 1:15. Sa giwalin ni Bro Leonard last time, this is the eternal Word who became flesh in John 1:14. This is the great Savior in sa Titus 2:13. Ato makita diri ang mga yano o ordinaryo nga tao nga gamit sa Ginoo. Of course, ang young parents, Joseph and Mary, si Simeon, gidescribe ni Luke nga righteous elderly man, si Anna nga usa ka propeta, usa ka balo. Different people, different testimonies, but they are united, for they are called, justified, sanctified by God. And according to Luke, sa itong gibasa mga igsuon, kini mga tawhana are the remnant of the faithful believers of Israel. Sa ato pa, kini mga tawhana ang mga nahibiling tinuray nga magtotoo sa Ginoo, dili lang mga reliyoso. And we know, kung imo mabasa ang Gospels mga igsuon, unsa ang klase nga mga reliyoso ang mga tao at mga time. And Jesus was a living proof nga tumabasa sa Gospels, yun sa siya pag-upos at mga tawhana. But the way describe ni San Lucas kini mga tawhana, they are godly source, a powerful testimony
nga nag-point na si Jesus is really the Son of God, the Messiah, and the Redeemer. Sa verses 21 to 24, atong makita diya si Joseph ug si Mary, young couple, describe mga 13 to 14 years old, na nagtiayon. At atong makita din na si Joseph in Matthew 1:19, declared by God righteous. Si Mary sa Luke 1:46, atong mabasa diha mga igsoon nga Mary found favor of God. Mas ato pa, Mary also was declared righteous by God. Reminder sa ato nga it was never their obedience first na nahimo silang righteous, it was their faith, pareha ni Abraham. Only through faith, tinuray nga pagtuo mga igsoon nga makapahimaya sa Ginoo, makalipay sa Ginoo, that's a kind of faith na makahimo nimo righteous, justified before the Lord. Ang ilang testimony makita diha sa verses 21 to 24, ang doing the circumcision and ang pagtuman sa pagpangan ni Jesus. At the same time, ang purification ni Mary o ang cleansing after siya ng anak. At the same time, ang pag-present o paghalad ni Jesus dito sa templo. Atong masabtan nga gilitok gyud ni San Lucas ang circumcision. And it's very important yung nagibutang ni niya din because kini mga igsuon na ay dako kayong kalambigitan sa mission ni Jesus ingon nga manduluwas. Kung makabutan na ta, why did Jesus need to be circumcised and to have the kind of mark nga gihatag sa Ginoo kang Abraham ug sa iyang mga katawhan? Remember, ang circumcision is the symbol, physical symbol nga God has covenant ni Abraham. Kung sa ato pa, ang Diyos na ay pigsaan ni Abraham ug agi og pagpamatuod, ang circumcision was used as the mark. Si San Pablo diya sa Romans 4 gi-explain niya unsa ang gamit sa circumcision, no? Yang explain spiritually ang circumcision mga igsoon. Yes, this is an outward symbol na nagpakita na ikaw na circumcised, then that means nahimo kang kabahin sa mga tao. Kabahin ka sa katawan sa Ginoo. You are removed from the world and you are brought to the kingdom of God. Na ikaw gilahi sa Ginoo para sa iyang gingharian. And one of the beautiful verse nga makita diha sa Colossians, sa gingon ni San Pablo sa unang Colossians 1:13 nga God has delivered you from darkness. Wala lang ka giluwas sa Ginoo, but you are being transferred to the kingdom of light. And there in that light, you will find forgiveness. So ang circumcision, mao na siya ay simbolo mga igsoon according to Paul, nga maoy maghatag nimo kamatuoran nga you are member of the covenant sa Ginoo. At the same time, ang process sa circumcision, ang pagputol o panit o ang proseso niini is a symbolic also nga nagpasabot nga ang sin o imong mga sala pinaagi ni ani nga proseso, just like sa process karon sa circumcision, usa kini ka pagbatuod nga ang imong sala gi-remove sa Ginoo by His grace and by His mercy. Something was taken from you, a skin which symbolize your sin. But culturally, ang sa itong masabtan mga igsoon nga, as I have said earlier, ang circumcision is pagpamatuod nga you are part of the covenant ni Abraham, nga you are a Jew. Makita ito sa Genesis 49:10 nga the Savior must be a seed of Abraham. Mao na nga ang tanang bata sa mga Israelites o sa Israel, kailangan siya undergo circumcision. But ang circumcision mga igsoon, dili siya ang kamatuoran nga ikaw naluwas na. Dili kini mao'y timaan nga ikaw mga igsoon nakadawat na sa kaluwasan ng gisaad sa Ginoo.
ang circumcision mga igsoon is a symbol to remind the Israelites na naay salvation nga giandam ang Ginoo para ani mga tawhana. That every time ang mga bata nga ilang circumcised, sila gipanumduman nga naay kaluwasan ng Ginoo nga giandam sa mga tao nga iyang gipili og gigugma. And sa New Testament mga igsoon, it has been changed to baptism. Gingon diya ni San Pedro sa Acts 2:38, no? Repent and be baptized. Wala diya gingon repent and be circumcised. Sa ato pa, ang pagpabunyag mga igsoon is a simbolo nga ikaw nakasabot, nga ikaw nagtuo, nga naay kaluwasan, nga giandam ang Ginoo, pero without faith, you could never have that salvation. Ang pagtuo mga igsoon, maugid na siya ang kapasikaran. Ikaw nakadawat ug nakaangkon sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo, dili ang pagpabunyag. And tinuod na sa atong panahon karon, daghan ang nagpabunyag apan dili tinuod nga magtutuo ni Kristo. Ang dakong pangutana diha, why did Jesus need to be circumcised? Tungod kay dako kini siya nakabahin sa kaluwasan nga pagabuhaton ni Jesus. Ang circumcision mga igsoon, makapamatuod nga si Jesus is a fully man, nga masamad si Jesus mudugo. Tungod kay ang pagkatao, tinuod nga pagkatao is one of the requirements nga si Jesus mo qualified ingon nga manluluwas nato. Muna sa prophecy nga someone needs to be human, fully human, para mahimong tinuod nga manluluwas. At tumabasa sa Genesis 3:15, he will be the seed of a woman. Sa Isaiah 7:14, he will be born as a child from a virgin. And sa Hebrews 2:17, mga igsoon, the Savior must be like us. Jesus needs to undergo circumcision para usab mahimo siyang kabahin sa covenant ni Abraham. Tungod kay ang Messiah or ang manluluwas dapat gikan sa tribe or sa seed ni Abraham. Gani si Jesus gikan gyud sa tribe of Judah, the only faithful tribe sa 12 tribes ni Jacob. Si Paul ningon siya nga he is the Jew among the Jew. But si Jesus is pinaka-Jew sa tanang Jew, gikan sa tribe ni Judah. And ang bisan gani historically mga igsoon, ang word ni Jews is taken from the word Judah. Tungod kay gusto nilang i-associate ilang kaugalingon yun ni Judah. Tungod kay si Judah na mismo mga igsoon ang pinaka-faithful. Dili si Judah, but Judah remained faithful because of Jesus. Si Jesus ang source or ang reason nga si Judah nahimong faithful nga tribe sa katibukan nga mga anak ni Jacob. Genesis 22:18, the Messiah must be seed of Abraham. Sa Jeremiah 23:5, the Messiah must be a righteous branch of David. And sa Romans 9, mga igsoon, the Savior must be from the Jews. Apan, ang pinakarason ni Ana, at mabasa sa Galatians 4:4, the Savior must be born under the law. Ano man, tungod kay kinahanglan, hatagan o katumanan, ang tanang balaod nga gi-prepare sa Ginoo aron atong makabot mga igsoon ang tinuray nga kapasayloan. Jesus obeyed them perfectly, lovingly and willingly. Lingon siya diya sa Matthew 3:15, no? All righteousness must be fulfilled. Tungod kay He will be the Lamb of God nga mo himuong patyon aron atong madawat ang salvation nga dili ta ngayon.
that man must be perfect so that he will be to be the sacrifice. Nahimo siyang perfecto nga tao aron atong madawat sa kumpleto mga igsoon ng grasya ug kaluwasan. Hindot kay siya nga ug diri nga part sa text atong makita nga walay nihitabo nga panaglalis ni Joseph ug ni Mary, no? Okay, circumcise, sige. Nakita nato ang gugma ni Mary ni Joseph, ang ilang sanctification through their obedience. One of the tests jud mga igsoon aron mapakita nimo nga you are sanctified is through your obedience. Because if you never obey God, then you will never be sanctified. Ako ara na nga pagtuo. Because you will never obey God if you're not transformed. And then the second part diri is ang pagpanga ni Jesus. Nganong gikinahanglan siya ang panganlag Jesus, and gi-repeat pa gyud diri nga part nga you should name him Jesus. Ato mo tanang mabasa sa Lucas 1:31 nga Mary, you should name him Jesus. And then i-describe diha ni sa angel kung kinsa ning bataa kung nganong gikinahanglan siya ang panganlag Jesus. Tungod kay kini usa ka pagpahinumdom mga igsoon, ang pagpangan og Jesus is a reminder nila ni Joseph ug ni Mary ug sa katibukan nga mga tawo nga gipili nga God has always been the Savior. That God has always been the Savior. From Genesis 3:9 to Genesis 3:15 na tumabasa mga igsoon sa proto-evangelyo, no? He will be the Savior. And then nindot kay siya nga pagpapalandungan nga mismo ang ngan ni Jesus was never from the wisdom of man. Ang kakumpletuhan sa plano sa Ginoo sa kaluwasan, wala gyud participation ng tao even sa pagpangan ni Jesus. Mao na mabasa diya sa Acts 4:12. There's no other name mga igsoon. Sa Philippians 2:9 to 11, that's the only name nga tanang luhod at tanang mga tuhod mo luhod. And this couple mga igsoon nagtuman sa Ginoo, gipakita ang ilang gugma, ang ilang gipanganan si Jesus. Culturally, ang pagpangan sa bata, kung imong makita sa Bible sa ubang mga narrative, sama ni Samuel, ni John, kung gamiton gyud sa Ginoo ang usa ka tawo, he will name, ako ning gamiton. Si Samuel, ning siya, I will name him Samuel. Si John, I will name him John. Tungod kay naa siya dako kayong significance ug naay dako kayong kanang importansya sa imong pagkaikaw through your name. And sa gibuhat diri ni Mary ni Joseph, ilang gipakita ug ilang gi-connect mismo si Jesus ngadto siyang amahan. Mas ato pa by naming Jesus, gi-connect niya dito nga si Jesus is the Holy Son of God. So dapat angay siyang sundon kay si Jesus. Ang pagpangan nga Jesus mga igsoon, dako kay siya connection mapagpaila kung kinsa si Jesus o kinsa ang God the Father. And then sa verse 22 ito makita diya ang purification o ang presentation sa batang Jesus. Ang purification mga igsoon, usa ni siya sa kabalaod sa Leviticus sa 12 nga ang matag mama nga mga anak kinahanglan siya mo-undergo cleansing nga 40 days. 33 days sa mama, 7 days sa bata. So all in all, 40 days. And kini nga purification, ang katapusan na nga adlaw, ang parents maghalad sa Ginoo
alang sa ilang cleansing. Nakita natin diri mga igsoon nga nay shifting nga mahitabo sa words nga gamit ni Lucas. Si Mary, by the way, ang kani nga purification and presentation must only be done sa Jerusalem, sa temple. And from the distance ni Mary and Joseph, ani nga time, mga 10 kilometers sila from Jerusalem. And as we know, dili man sila mga rich kids, so nagdangki sila or maglakaw. Ipakita din nga si Mary nituman sa balaod ni Moses as a sign of sanctification nga nahigugma sila sa Ginoo. Pagpahinundo mga igsoon nga si Mary as part sa balaod, nagdala siya laing makasala sa kalibutan. Jesus was never si Jesus wala nakasala, pero ang purification diya sa Leviticus 12 nagpasabot na nga mga mama kailangan mo offer tungod kay ikaw nga mama nga makasala nanganak kag laing makasala, so you have to offer. And then a reminder sa mga Israelites nga nasay laing bata na sad nga kinahanglan og kapasayloan sala. So ang cleansing nagingon diri sa versikulo 22 nga it's for Mary and Joseph. Ilang githatagag katumanan ang balawod ni Moises pinagi sa paghalad og turtle doves ug young pigeons. Kani nga part mga igsoon, I'll do my best para ma-explain yung tarong kay ako sad mismo naglibog ani ato nga time. But ang itabo diri sa atong text mga igsoon, when Mary mentioned sa purification, si Mary mga igsoon nagtuman sa balaod ni Moises. Remember, ang Mosaic law mga igsoon was never the assurance nga ikaw makabatunog ka pa sa iluwan sa sala. It's just only a reminder nga ikaw nakasala and you need forgiveness. Pero makita ito diri nga na-shift gibuhat si San Lucas, no? From term of law of Moses, hindi mo batayan dira, yang gi-change to law of the Lord when Jesus was presented as the firstborn. Kini nga part sa kasuguan mga igsoon ato makita sa Exodus 13. Ang firstborn offering sa Exodus 13 usa ka paagi nga kinahanglan sa Ginoo o gipadayag sa Ginoo sa mga Israelites to remind them nga ang firstborn is a symbol of His power. Remember, giluwas sa Ginoo ang mga Israelites sa mga Egyptians. The firstborn, ang firstborn mo ay simbolo sa gahom sa Ginoo. Ang firstborn mo ay simbolo nga ang Ginoo manluluwas. O ang firstborn mga igsoon, nagsimbolo nga ang Ginoo na gugma sa iyang katawhan. Kung nag-mention diya nga all firstborn are holy and loved by God. Usa siya kapag kainundom nga kinahanglan i-offer ni Mary o ni Joseph ang firstborn tungod kay mao ni kasuguan sa Ginoo. Pero nitabo diri mga igsoon ang obedience ni Mary i-shift niya sa obedience ni Christ. Ang firstborn is symbol of redemption. Firstborn nga symbol of power and salvation sa Ginoo. This time, it was not Mary and Joseph nga ni-offer ni Jesus. It was God. Ang Ginoo mga igsoon, gihalad sa Jesus ning pigayuna, ingon nga firstborn sa ingon sa Colossians 1:15. The only firstborn, the image of the invisible God, nagihatag sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. After niini mga igsoon, God required no other firstborn. Nga sa ato pa, kini nga paghalad ni Mary o ni Joseph is just only
ay shadow sa gibuhat sa Ginoo. Atong makita diri nga gipresentara sa Ginoo ang kaluwasan ug iyang gahom. Ang paagi nga soon unsaon ta pagluwas. Ang pinaka-interesting paging nga part ani, ang bata need not to be dadun sa templo or sa tent para i-offer. Pwede rin siya ibilin sa balay and then they make the sacrifice, the offering. But look what happened here. Jesus was present. It's not really Mary and Joseph's obedience. It is Christ's obedience yang Papa aron matagaan tag kaluwasan mga igsoon. And that's the celebration nga atong gibuhat karon. When Jesus was there, imagine, this is a 40 days old. Walay 40 days old dumadtog simbahan on behalf sa iyang kaugalingon sa mga tao. No. Ipakita ni si Jesus is helpless and child, innocent, but He was present. Gigamit niya si Mary, si Joseph, faithful, aron mga igsoon, makumpleto ang saad sa kaluwasan. Jesus presented Himself as the Savior. The mark of the covenant. The firstborn is offered here. Remember mga igsoon, the firstborn is holy and loved by God. So ato pa kung si Jesus, ang firstborn na gidawat sa Ginoo, and if you are with Jesus, you will be firstborn spiritually. So if you are with Jesus, then you are firstborn of God, then you are holy to God, and you are loved by God. Gingon diyan ni San Pablo sa Romans 8, 15 and 17. Yeah. When we are in Christ, spiritually, we will be a new creation. Sa ato pa mga igsoon, yes, we are all created by God. Pero from mere creation to a child of God, when you are in Christ, di lang ka usa ka binuhat sa Ginoo at nahimo kang anak sa Ginoo. Maunang nindot ka itong gibasa ni Bro Lester ganina, no? A child is born. Tinuod. But remember mga igsoon, the Son is given. Mao na mensahe sa Pasko mga igsoon, dili lang bata ang natawo. The Holy Son of God, the Eternal God was given to us para natay kaluwasan na madawat. Amazing kayo nga picture. 13, 14 years old na couple, nagtuman ani nga kasuguan, gigamit sa Ginoo. Ang ilang obedience mga igsoon is just only a reflection sa obedience ni Christ. Justified, sanctified, made righteous by God. Inindot ka siya after aning offering mga igsoon. When you look at Luke 3, isubay diyan ni San Lucas ang genealogy ni Jesus nga nag-trace balik ang Adan to prove nga si Jesus is really man. Pero ang labing hindot kayo diyan nga pamalandungan mga igsoon nga gikan sa sala ni Adan hangtod sa sala sa umaabot, it was all forgiven because the firstborn is now offered and received by God. Tanang sala mga igsoon, mga sala nga atong gitaguan, mga sala nga gusto natong kalimtan, mga sala nga atong gi-embrace gyapon karon is forgiven, has been forgiven, and we will always be forgiven. And then from hilak sa bata, 40 days old, at tumabasa dyan sa Lucas 23:34, the same God who said, Father, forgive them. Sa John 9:30, the same God nga niingon mga igsoon, it is finished. And the same loving God in Hebrews 8:12, I, the Lord,
will remember your sin no more. This is the kind of offering nga gihatag ni Mary, ni Joseph, ani higayuna. And atong nasabdan mga igsoon because of their obedience sa ilang pakigugma sa Ginoo. Second witness would be from the fulfillment of the law, and this time the revelation of the Savior, umuhay katumanan sa prophecy. We have words of prophecy nga gi-declare si Jesus as a Savior, gi-describe as the comfort of Israel according to Isaiah 40. Ang gigamit sa Ginoo this time is ang tao nga ginganlag Simeon. He's just righteous before the Lord. And this is the only part sa Bible nga itong mabasahan si Simeon. No? Wala na ilang description. Wala ilang additional story sa Simeon. This is the only part nga itong makita nga si Simeon was used by God, sanctified, and iyang gilauman ang paglaom, paghihatag sa Ginoo, nga he will not see death until he will see the comfort of Israel. Isaiah 40 na igsuon, mauna siya ang background nga the comfort of Israel na sa ato pa. This Messiah, mag-ingon dira sa versikulo 26, notice sa description na sa LSB, ang igamit niya is Lord's Christ. Sa ato pa, ang Messiah nga iyang gipaabot, the comfort of Israel, dili lang siya basta-basta nga tao. It's the Lord's Christ. The original word is Yahweh. Yahweh's Messiah, Yahweh's Savior. So that means, ang comfort gipaabot niya dili for the Israelites is God Himself. Gani, to prove nga ang iyang nadawat nga revelation is true, at makita diha nga He was with the Holy Spirit. Grabe ang pagpanlihok sa Holy Spirit ani nga text from chapter 1 to chapter 2. Si Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Si Mary, siyang Magnificat, she was filled with the Holy Spirit. Si Zechariah, he was filled with the Holy Spirit. This time, the Simeon, the ordinary guy, old but righteous, was also filled with the Holy Spirit and received a personal revelation. Dili siya nindot paminaw, no? Kay pakitun ka salvation, and then patyo na ka. Pwede, dili lang, lahi lang nga klase nga revelation ta. So again, the comfort of Israel, ang dimension diri sa part ni Simeon is the Savior nga mo hatag og katumanan sa covenant ni Abraham, sa covenant ni David, or even mga igsoon sa covenant sa Jeremiah 31. Now this Messiah, the comfort of Israel, will give the personal salvation o ang kaluwasan sa mga kanasuran. And then sa verse 27, ito makita dyan, miracle happens. Sa Simeon, gidala sa Holy Spirit dito sa temple when Mary and Joseph were there. Milagro siya mga igsuod kung kaya at this time, ang temple is one of the wonders sa ilang lugar. This temple is ginabisita ginig mga tao. This temple nga gibuhat ni Herod. Tens of thousands, mga linibo ka mga tao, ang mga niyang lugar, ang mga igsuod, aron mo tanaw sa templo. And Simeon, led with the Holy Spirit, nakita sila sa promised Messiah. It was always the Holy Spirit, mga igsoon, nga mulid sa tuwa to our salvation. The little child, ang bata, na-meet ni Simeon sa temple because of the Holy Spirit. And makita ko diha ang usa sa mga kanta nga gibuhat alang sa batang Jesus. Simeon took the baby in his arms, looked at the face,
the eternal God put in His arms, in His chest, and bless the Lord. Same with the Magnificat ni Mary, ang Benedictus ni Zechariah, the Gloria, ito yung kanta ganina ito, the Gloria and excelsis sa mga angels, but this time, it's the Nunc Dimittis. It's a Latin word. Sa ato pa, now I found the salvation of God. The comfort of Israel para ni Simeon, hindi siya basta-basta. Okay, this is a declaration mga igsoon that because of Jesus, there will be salvation not just sa mga Jews, but sa mga tao na yung gipili, sa dili pa mga Hudiyo. Dito kay siyang mga tanawon mga igsoon, kung mo siyang basahon verse by verse, una ninyo siya, now, Master, hindi na ako mamatay. That's the kind of prayer mga igsoon na only a believer could do. When was the last time na nakaingon kasi mong kabulingon, nakasabot ko sa Romans 9, Lord, pwede na ako mamatay. Lord, nakasabot ko sa tibok Bible, sa kaluwasan, gigitanyag sa Ginoo, from eternity past, pwede na ako mamatay. Or, nakabalo ka sa tanang doktrina, kunya lang ko pati, Lord, kaya bago ka mag cellphone. Bago pa kong promotion. Pero makita niyo mo sa life ni Simeon ba? Okay na ako mamatay, Lord. I need not to see Jesus walk. I need not Jesus to see doing miracles. I need not Jesus makita na akong ilansang sa cross. Now I have seen the salvation of God, and that's enough. It's a challenge sa ito mga igsoon nga inana ba ka-rich, ka-deep ang atong pagsabot sa kaluwasan igatag sa Ginoo nga pangaingon ka nga, Lord, pwede na ako mamatay. That you are so pleased with the whole being of God, not just with His salvation, but His entire being. Yung bisag unsa may tabo nato, we know we are at peace with God. Nindot ko siya pag-describe ni San Pablo diya sa Romans 5 kung saan atong peace with God and because of Christ. Ibisag, nagpuyo ka karon sa kawadon, naglisod kag pangitag trabaho, naglinya ka sa mga pharmacy tungod sa iyong maintenance, grabe ang problema, ang persecution, kay ikaw lang sa ka-believer sa inyong balay. You know this truth, mga igsoon. Lawom kayo ang peace, igatag sa Ginoo. That will be enough. And sa verse 35, na-shock si Mary ug si Joseph sa gihatag na blessing, testimony ni Simeon. Why? Because Simeon has given two kinds of blessing din he. The glory of Christ and the suffering of Christ. Sa 34 ato makita diya nga ningon si Simeon nga, behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel and a sign to be opposed. Si Jesus, sa aming ikanta ganina, was known to be the Emmanuel. But for some Israelites, si Jesus was a crushing stone. Si Jesus is the Sabbath, the God of rest. Pero sa uban, si Jesus is a stumbling stone. Rise and fall, mga igsoon. In short, kung si Jesus dili imong eternal nga salvation, then si Jesus imong eternal nga condemnation. Either you will be in Jesus in His kingdom, or you will be in hell in His wrath. Either malangit ka mga igsoon, or maimpyerno ka, ay nagdepende na siya kung kinsa imong pagkailaw, kinsa kadhan ni Kristo. And Jesus, mga igsoon, gimension diri sa blessing ni Simeon nga, he was assigned to be opposed. Jesus was always the sign to be opposed. Nakita ito niya, giunsa siya pagsupak sa iyang mga
kaigsuunan ng mga Israelites. John 1:12, 11 and 12. He came to his own, but his own rejected him. Disowned by his family, betrayed by his apostle, gibiyaan siya mga apostoles, gilansang sa krus ug namatay. And that's true. And mag-expect ka as a Christian and believer of Jesus Christ, you will not be opposed in this world. Ayos na nang i-oppose ka kay grabe ka kakarugante o kahipokrito. When you oppose ka, it's because you're living the faith despite sa persecution, mga igsoon. Then that's something else. Na sorrowful ang gihatag na blessing diri sa Simeon kang Mary. Yung nga diri nga Jesus would be a sword that will pierce the young own soul. And that's true, mga igsoon. Giready ni Simeon diri ang posibleng dangatan ni Maria in relationship ni Jesus Christ. And ato na makita sa Gospels. When Jesus went to the temple, yung gina si Mary, nga nangita mo na ako. Nalaman ko sa balay sa akong amahan. Sa wedding sa Cana, it's not my time, woman. Sa Mark na itong series, when someone said, Jesus, nadri mong mama kay mong igsoon. And what did Jesus say? Kinsa gani akong mama akong mong igsoon? This is already given to Mary. Why? Para ma-ready si Mary na she has nothing to do with Jesus. Because Jesus is her Savior. Mudako si Jesus as God, and nobody, no one has the right to direct God. I-prepare niya. I don't know anong si Mary lang gitagaan niya blessing. And we know nga, wala naman kayo nakita si Joseph sa paglansang ni Jesus, but kisay makalimot sa dihang namatay si Jesus sa cross. Mary was there. Grabe ang kasakit ang iabot ni Mary, no? Mary was prepared by the angel sa iyang pagbuntis. Giliko niya ang pagtuon ni Elizabeth. But this time, she was prepared that Jesus will pierce her heart. Reminder sa ato ang mga ginikanan. Tinuod nga itong mga anak, gikan nato. For it was never yours. It's a gift from God. And something na mapahinumdum nato nga you should be, or we should be godly parents. That we should be the one to show them unsa ang tinuod nga Kristohanong pagtuo. The children are our first responsibility. Gani, sa atong panahon karon, we have only given 10, 12 years. Ituduan mo mga bata about sa Bible, kinsa ang Ginoo. 13 years old, the world will teach them kinsa ang Ginoo. It's a challenge sa mga papa karon, sa mga mama. Tuduan ng mga bata kinsa ang Ginoo according sa Bible. And then our final witness, mga igsoon, si Anna. I-describe lang siya ni Luke during righteous gyapon sa paagi nga naguwat sa siya sa Redeemer. Nitong description diri ni Lucas no nga. Gimension niya na she is from the tribe of Asher. Ano gimension siya ni Luke? Kung sa may significance tungod kay bisan pa mga tribes nga nakalintan sa mga tao, but in the mercy of God and His salvation, they are still being included. Age of 84, balo nga babae, nagpuyo sa temple, day and night, serving the Lord. In a humble way, fasting and prayer. Dili siya nagpakita kung unsa ang iyang pagtuo sa Ginoo, but in simple means of doing fasting and prayer. Described as godly in character, in credibility, and in spirituality. Like Simeon
yan sa templo, and is also adding praise sa Ginoo, just like ni Elizabeth, shepherds, ni Mary, ni Simeon. Mga igsoon, she has also found the Redeemer. God revealed Himself to Anna. And after that, look at what happened. She never stops worshiping God, sharing the good news to those who are waiting for the salvation of God. Kung sa ato pa mga igsoon, imposible kaayo mga Kristohanon nga gibag-o sa Ginoo, gitagaan og kasing-kasing, tapulan kayo mo serve sa Ginoo. It is always the changed heart who will always truly desire to serve God in all means. It's expected sa mga unbeliever nga di mo serve sa Ginoo. Pero ayaw ko pakita Christian na dili mo worship o mo serve sa Ginoo. And this doesn't end sa itong mga pundok lang like every Sunday. I'm sure God is giving you a ministry. And when you are changed and when God put the changed heart, you should be all in para ni Ana. Just as ni Pastor Paul nga, pagkakita ni Ana sa manluluwas, wala na loki-loki. All in yun. Mao ni ang Mesiyas, mao ni tinuod. Ato nang i-relate sa 1:4 again, mga igsoon. If nituo ka, mga Ginoo, mao'y manluluwas, then this is the text that will help us to understand that we should strive more. Dili ta angay agdahon pa nga mo serve sa simbahan. Dili ta kailangan pang agdahon nga mo tabang sa itong mga igsoon. Dili ta kailangan pa agdahon mga igsoon nga matog hospital, matog namatyan, marig simbahan. It is always God's design. When He changed you or us, ang tinguha ng mga igsoon, sama sa gingon ni San Pablo diya sa Philippians 2, nga naglibog siya. Gusto na ko mamatay, kay madto ko sa Ginoo, pero gusto sa ko mabuhi, kay gusto ko ma-serve sa Ginoo. Mauta na atong crossroads ba? Mauna ang kabililhon, ang importante, ang mensahe sa change of hearts. Gusto na ko mamatay, kay makita ko sa Ginoo at last. Pero kay gibuhi mo ko sa Ginoo, this would be an opportunity for me to worship the Lord in gladness, just like ni Ana. Again, mga igsoon, our changed hearts, filled with love, filled with hope, moong ginay tinuray nga reflect kung kinsa ang Ginoo. We need to live like Christ for Christ. We need to serve Christ like Christ, and we need to love like Christ for Christ. Yeah. Need to jud kay siya kay kaning mga tawhana, they have only seen the glimpse sa redemptive plan sa Ginoo. Kita mga igsoon karon, we have the Bible. Siguro ang mga tao karon sa aning simbahan maka-elaborate kung unsa gyud ang salvation. Nga si Jesus na tao nagkinabuhi og matarong, nagtuman sa kabuton sa Ginoo, nag-anto sa cross ug namatay, ikatulo nga adlaw nabuhi og nabanhaw ug karon naa sa lingarian sa tuong kamot sa iyang amahan. Kani mga tawhana, igo lang nakita sa 40 days old nga bata. And yet the joy, the completeness of serving and loving God is full force. Reminder sa ato ang mga igsoon nga, again, it's our testimony that would help people to see nga dili bakako ng Ginoo o gamhanan ng Ginoo. Sama sa balik-balik ni Bro Sunny nga
Either ikaw makapasidungog sa Ginoo tungod siyang kaayo, siyang gugma, ug kaluwasan ng gihatag sa kabaguhan sa imong kinabuhi, or ikaw napakao sa Ginoo. Kaya ang faith ngayong gituhuan, dili siya tinuod. Kaya wala siya mausab. Reminder sa atua mga igsoon nga kung ikaw papa nga nag-struggle karon sa imong panimalay, kung ikaw mama nag-deal karon sa pagatiman sa mga bata, kung ikaw usa ka trabahante, gi-persecute ka, ikaw usa ka believer sa imong balay, ug gi-persecute ka sa mga parente, timani mga igsoon, we should always show the testimony that God is alive and powerful and strong enough to change nato. Basig sige tag-claim nga reform ta, pero itong heart wala gyapon ma-transform. We believe the Calvinism, the doctrine of grace, but we are stuck with the grace. I mean the doctrines, pero wala patay grace. Kung nasabtan nga tinuray. And it's a challenge sa ato adri mga igsoon sa church. We should live like Christ. And we should serve like Christ. And we should love like Christ. But again, tingon ni San Lucas, so that we will know. It's always the knowing mga igsoon kung ginsa ang Ginoo nga nagpakamatay nato will lead us to true worship. Know God, know the truth, know the salvation, serve the Lord. Let's pray. Salamat o Diyos sa kahigunan, Lord, among realize karon. Thank you for this beautiful reminder, Lord. You have died for us. There was a time, Lord God, that you are with your people. One of us, sinless but with sinners. God, holy God, with the unholy. The Redeemer, with the redeemed. At sa prayer, O Lord, nga among simbahan unta, Lord, makasabot, nga among masinati, Ginoo, ang tinuray nga meaning sa pagtuo, ang grasya, ang kaayo, imong kaluoy, nga imong gihatag sa mua, kung sa hingpit, O Diyos, amo sa ding mapadayag sa uban, ug amo ka mapasidunggan ug mahimaya. Salamat, O Diyos, nga mga kasing-kasing, imong gidala karon, imong gihatagan, Ginoo, kabaguan, tinuray, kapag simba o paghalad kanimos ng kinabuhi. Tabangi mi Ginoo nga mahimong faithful believers of Christ in conduct, in words, in love, in faith, and in purity, O Lord. Kaluya mong simbahan, O Diyos, tabangi mong simbahan nga mahimong matinud-anon diha kanimo. In Jesus' name, Amen.